Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about idolatry is an insult to God. And our scripture is all about Isaiah chapter 30 verse 20 to 22. NIV version, although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your image covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, "Away with you." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is nanggaling sa Isaiah chapter 30 verse 20 to 22. So, ito yung nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa kahit sa gitna ng ating pagsubok at paghihirap. So, pinapakita rin dito na ang pangako ng Diyos na ang kanyang mga tao ay makakatanggap ng malinaw na gabay mula sa Kanya. So, ang mga tao ay hinihingkayat na itapon ng kanilang mga idolo at mga kasalanan tulad ng maruming damit. So, bilang tanda ng kanilang pagbabalik loob sa Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, our first teaching is lack of trust in God leads to sin. So, kapag tayo ay nawawalan ng pagtitiwala sa Diyos, sila ay nagiging bukas sa paggawa ng kasalanan. Or tayo ay nagiging bukas sa paggawa ng kasalanan. So, gaya ng pagsamba natin sa mga idolo. So, ang kawalan ng pananampalataya sa Kanya ay isang pangunahing ugat ng pagkalayo sa Kanyang kalooban. Second is idolatry is an insult to God. So, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang direktang paglampas tangan sa Diyos dahil ito ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. So, ang Diyos lamang ang karapat-dapat na sambahin at ang anumang anyo ng idolatriya ay isang malaking kasalanan laban sa Kanya. So, last teaching is God afflicts and guides. So, ang Diyos ay maaaring magpadala ng pagsubok at pagdurusa bilang paraan ng pagtuturo at paggabay sa kanyang mga anak. So, pero sa kabila ng mga pagsubok, dapat siya rin ang nagbibigay ng tamang direksyon upang ang tao ay makabalik sa tamang landas. So, dadako na tayo sa ating application. So, our first application is trust God above everyone and above everything. So, yung pagtitiwala sa Diyos, dapat higit sa lahat at lahat ng bagay ay mahalaga upang matatili sa tamang landas ng buhay. So, ang ating pananampalataya kasi ay dapat nakatuon sa Kanya lamang at hindi sa anumang material na bagay o tao. Second is throw idols and sin like a menstrual cloth. So, dapat nating itakwil ang lahat ng uri ng idolatrarya at kasalanan sa ating buhay na para bang mga maruruming bagay. So, ito ay nangangahulugang talikuran natin ang mga ito ng tuluyan at hindi na muling bumalik o babalik sa ating pamumuhay ng kasalanan. So, last application is treat the Spirit as ever-present teacher. So, kilalanin ang banal na Espiritu bilang ating patuloy na guro at gabay sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kasi sa pamamagitan ng kanyang patnubay, masisigurado nating tayo ay patuloy na lalakad sa daang tama ayon sa kalooban ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. So, our discussion is all about why it is important to why is it dangerous to abuse God's patience? So, ang pag-aabuso sa pasensya ng Diyos ay isang mapanganib na gawain sapagkat ito ay nagpapakita ng kawalan ng takot at respeto sa Kanya. So, kapag patuloy nating ginagawa ang mga kasalanan at inaabuso ang Kanyang kabutihan, maaaring dumating ang panahon ng Kanyang hatol. So, hindi natin dapat baliwalain ang Kanyang awa at grasya, bangkus ay dapat nating pagsikapan na magbago at talikuran ang ating mga maling gawain habang may panahon pa.